Alam niyo ba na sa Pilipinas, libre ang testing at gamot para sa HIV? Since 2018 pa ho may batas na, no, Republic Act 11166 na sinasaad na libre ang testing all over the country, maraming tinatawag na HIV hubs at pati gamot. Kaya huwag kayong matatakot kasi yung gamot libre at ngayon lately nagdagdag pa ng case, no, ng reimbursement ang PhilHealth para dito. So, libre ho. Kung gusto niyo malaman kung saan niyo makakita itong mga hubs na ito for free testing and free treatment, ang tinatawag na antiretroviral medicines, no? Na i-refill lang ho ninyo buwan-buwan. So, walang dahilan kung bakit hindi dapat makainom ng gamot. Kung gusto niyo, ilalagay ho namin sa comment section. Okay? Yung link. Importante ho yung gamot. Bakit? Alam na niyo ba na mga taong living with HIV ay pwedeng mamuhay ng halos normal. At pati kami mga doktor, kahit mga pasyente ay may HIV at ooperahan kunyari namin, hindi rin kami tatatakot. Kasi alam namin na itong mga tao na ito, napakababa, halos wala ng trace ng virus sa kanilang dugo. Hindi na kami kailangan matakot or to even do yung mga precautions noon. Alam niyo na nag-aaral ako, intern, no? May mga pasyente kami, may HIV, na-operahan namin, no? Natalsikan pa nga ako ng dugo noon eh. Takot na takot kami. Kasi at that time, hindi pa talaga maganda ang gamot para sa HIV. So, double glove, dapat malaman ng lahat ng sa team na may HIV siya. At kung ayaw mo mag-scrub in, pwede. Ganun nakakatakot. Nowadays, what we do, syempre kailangan malaman ng doktor, no? Ang ginagawa namin, tinetest namin ang dugo ng pasyente. And if talagang trace na lang ang HIV at halos wala na, pwede na naming itrato na parang normal na pasyente na walang HIV. At alam niyo, marami kong pasyenteng ganito, no, namumuhay ng normal. At naoperahan namin ng normal, wala akong takot, ako yung nagtitreat sa kanila, malapit, kasi ophthalmologist ako, malapit kami sa pasyente, di ba? Pero ang isang katangian itong mga pasyente na ito, ang tinatawag na may respeto at konsiderasyon sa kanilang mga partner. Pag-usapan din natin ito. Kasi, okay, pwede kang mag-testing ng maaga, tama. Pwede kayong maggamot, okay. Pwede kayong mag-edukasyon. Pero kung walang respeto at konsiderasyon sa mga partner sa buhay, ay kakalat din. Naalala ko noon, no, sinestress ng DOH yung ABCDE. Hindi lang sa Pilipinas, pero sa ibang bansa. A is abstinence. Kung pwede, huwag na kayo makipag-sex kung talagang hindi naman yung kasal. Hindi kayo kasal, hindi nyo talagang one kasintahan na mahal, no? Yung casual sex, abstinence na lang. Tapos, kung meron na kayong partner sa buhay, stick to one. B is be faithful. Kung talagang hindi kaya A and B, condom use. But then, that's not the only thing, di ba? Kung yun na lang ang gagamitin, hindi rin tayo pupunta sa talagang solusyon. D is do not do drugs, especially intravenous drugs. Do not share needles and drugs. And then, E is education. Okay? But, ang nakikita ko sa mga pasyente kong may HIV, living with HIV, na masaya at pwede sila mamuhay ng normal, yung be faithful, ang ginagawa nila. At talagang gaganda ang buhay nila at they can live a normal life. Of course, diagnosis and medicine. Huwag kayong mahiya, harapin ninyo ang problema. Mas nakakatakot kung hindi nyo haharapin at mauwi sa AIDS. Malala na yon at pwede nyong ikamatay. Okay? Next, pag-usapan natin yung hindi masyadong magandang mga ginagawa na walang respeto at walang konsiderasyon sa kanilang mga partner. Anong pwedeng mangyari? May kwento na naman ako. Isang lalaki, kasal sa babae. Buntis yung kanyang asawa. Hindi alam ng asawa nitong babae na itong asawa niyang lalaki ay maraming partner na iba na lalaki din. Okay? Hindi niya sinasabi sa kanyang asawa, pero hindi yun ang pinakamasama. Ang pinakamasama ay nakikipagtalik siya na walang proteksyon, no condom use, sige lang, all over the place. Pinanganak yung kanilang anak na may HIV, positive.
doon lang nalaman ng babae na yung kanyang asawa ay may HIV. Hindi inamin from the very start. At namuhay siya ng basta bahala na, no? Bahala na si Batman. Nag-uwi ng sakit sa asawa at nag-uwi ng sakit sa anak. So remember, hindi lang kayo ang maapektuhan ng HIV, pati ang mga mahal niya sa buhay. Kung hindi magiging responsable, kung wala kayong konsiderasyon at respeto sa inyong partner. Maraming kabataan din, nalaman ko na, alam niyo kung mag-hook up, mag-hook up kami sa bar. Noon, mag-date, mag-hook up, get to know each other. Kwentuhan, listen to music, maybe drink a little. Ngayon hook up is kung minsan nakikipag-sex ka agad na hindi nyo kilala. It's so casual. Ito yung mga behavior, mga asal na nagiging sanghi ng pagtaas ng HIV. Again, I'm not a morality police. Although ako'y naniniwala na importante ang pamilya, importante siguro ang tinatawag na moral and spiritual revival. Not out of judgment, but talagang sayang ito maraming kabataan, they miss out, no? Wala silang ganung mga nagtuturo sa kanila ng asal para maging masaya sila, tunay na masaya. Not through casual sex, but through meaningful relationships. And it's going to be safer for you, at hindi kayo mapapahamak, at hindi rin mapapahamak ang mahal niyo sa buhay. Think about it. You can be happy na hindi kayo namumuhay na sa mga panganib na paraan. You can be happy na hindi kayo namumuhay sa mga panganib na paraan. You can be happy, especially happy, na may respeto at konsiderasyon sa mga minamahal niyo sa buhay. So, it's not just for HIV. Sa lahat ng bagay. Okay? Again, remember, libre ang gamot ng HIV, libre ang testing. Huwag ho mahiya, huwag mag-atubili, magpa-test. All over the country, meron po. And remember, respeto at konsiderasyon sa kapwa, lalo na sa mahal sa buhay. And the families, mga pamilya, kausapin natin ang mga bata. Okay? Sige. Bye-bye.